Mga katambay, mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin mga kababayan, magkomentuhan na po tayo. Ito po, pag-usapan po natin yung apelyido. Ang apelyido po o ang last name at middle name ng Senadora Amy Marcos, mga tambay. Kasi meron po ritong pahayag ang ating Vice President, mga kababayan. At syempre, komentohan na rin po natin mga tambay kung anong klase rin pong politiko o anong klaseng senadora ang Senadora Amy Marcos. Pero pakinggan po muna natin yung pahayag po ng Vice President tungkol po sa kanyang last name o apelyido, mga katambay. Pakinggan po natin. Ito. Kaya ito yung sinabi niya sa audience. BP, ano ba dapat gawin ni Senator Amy? Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelyido, ma'am. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Ayun. Hindi kasi di ba pag papapalit ka ng apelyido, most likely gagamitin mo yun. Yung sa nanay ko na lang. Problema. Romualdez. Ba't di kanya kasi yung sa mister niya? Naghiwalay na ba sila noon? Ano ba sa? Manotok yan di ba? Oo nga, no? Hindi, wala Hindi kasi kung political talaga, Marcos talaga ang gagamitin mo. Kasi mayroon ng... may pangalan Marcos. Hindi, pwede niyang gamitin ngayon sa... Well, hindi nasa balotan eh. Mahirap pa natin pasabi, wala kayo nung pakialam ko sila. Diba? Biro lang yan. Biro lang yan. Yan po mga tambay, ang pahayag po ng Vice President about po sa middle at last name po, mga tambay, ng Senadora Amy Marcos. Ngayon naman po, tingnan naman po natin kung paano naman po siya maglingkod bayan sa atin, mga tambay. Paano po siya maglingkod sa mga Pilipino bilang senador at bilang tagabantay. Isa rin pong pangunahing trabaho po ng mga senador ay bantayan po. Bantayan at proteksyonan po ang ating pondo, ang ating kapirahan, mga tambay. Ito po, tingnan po natin kung paano po sila at kung paano po nangyayari po sa atin po. Kung sila po ay patuloy na maglilingkod sa ating bansa, ano kaya ang mangyayari sa ating bansa, mga kababayan, kung laging ang senadora po ang nasa Senado? Pakinggan po natin, mga tambay. Tigumpa ang bibig ng mga senador sa issue ng mga blankong items sa bicameral report kaugnay ng 2025 national budget. Wala pa ni isa sa kanila ang nagbibigay ng reaksyon sa issue. Ang presidential sister naman ng Senator Amy Marcos, sinabi na ipinahayag niya noon ang nakitang problema sa nooy panukalang budget. Ang problema ganito, hindi po ako pumirma ng budget. Makikita po nila yung pumirma, kaya itanong na lang nila sa ibang senador kung anong kababalagan kung meron nga. Ang akin, nag-privilege speech na po, tapos sinabi ko na yung nakita ko na mga problema at matapos noon, hindi na ako pumirma. Tahasang tinutulan ng senadora ang pagpapasa ng 2025 BICAM dahil anya sa kawalan nito ng detalye o paliwanag at konkretong numero. Matapos ratipikahan sa Senado ang panukalang budget, nanawagan ng mambabatas kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tutukan ang isyu sa pondo bago ito tuluyang pirmahan at isabatas. Pinayuhan din nito ang kapatid na mag-iingat sa mga pinagkakatiwalaan at pinakikinggang imbes ng taong bayan. Yan po mga tambay. Marami na po nakikita ang problema, pero hanggang sa nakita lang, mga katambay. Ito pa po isa, mga kabayan. Sa flood control naman po.
Ito hindi naman yata nagkulang kami sa Kongreso at Senado. Naglaan kami na napakalaking halaga. Umaabot ng halos 420 billion kung tutiusin. Aabot siguro papatak ng 1.4 billion a day ang budget sa flood control. Saan napunta lahat yan? Yan ang masaklap. Kasi eto nga, nag-anunsyo ang ating Pangulo na 5,500 ang natapos na irigasyon. Saan kaya yon? Yun ang talagang dapat nating alamin. At saan napunta yung pera? Umpisa pa lamang ng tag-ulan. Ngayon pa lang, Hulyo pa lang to. Ang haba-haba, paano tayo makakaraos? Yan ang tanong. Kasi hindi pa naman nauubos ang alphabet. Nasa C pa lang tayo, kanina pa lang to May kasunod daw, bukas makalawa, dindo naman. Ay nako, malayo pa ang hahakbangin. Sana naman makaraos tayong maigi. So yun. Sa pag-ikot niyo po, anong nakita niyo kailangan pa? Ang kailangan, ang pinakamadali at kailangan na kailangan, tigilan ng pagtatapon ng basura. Talagang lahat ng basura, nalakap lahat ng kanal, lahat ng estero, lahat ng drain. Sayang lang ang mga floodgate at kung ano-anong tinatayo, pati yung mga irigasyon, pati yung flood control, nababara ng ating basura. Pagkalinis-linis ng Pilipino, laging sinasabi ng nanay ko, ligo ng ligo, shampoo ng shampoo, pabango ng pabango. Ang linis sa katawan, bakit ang kalat-kalat sa kapaligiran? Yan ang ating tanong. Ang unang-unang pinakamadali yung basura, please lang. Asikasuhin natin yung basura. Yan, pinapaasikaso po ang basura, pero po ang ating kabangyaman ay hindi po inaasikaso kung saan po napupunta. At wala pong investigasyon, mga kababayan. Nakita po natin, ilang taon na po, meron po ba ang investigasyon? At ito pa po ang pera natin, mga tambay. Kung paano po, kung saan po napupunta pera natin. May mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw itong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Para sa 1 trillion impeachment. Para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, ha? Itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin 1 trillion daw ang... Nakita niyo pa mga tambay? Puro ang trabaho lang po yata ng senadora sa atin ng 3 taon ay puro po pagsasalita, pagpapahayag lang po sa mga Pilipino. Para po nga nagmamarites lang po. Para po ang gusto yatang mangyari ng senadora, tayo po ang gumawa ng paraan, tayo po mag-imbestiga kung ano po nangyayaring problema sa ating bayan, lalo po sa ating kapirahan. Puro po media lang. Yan po naging trabaho po ng ating senadora Amy Marcos, mga tambay. Di ba? Nakita niyo po, isa po siya sa may trabaho dahil bilang senador ay isa pong trabaho ng isang senador na protektahan. Protektahan po ang pera ng Pilipino kung saan po ito dinadala, anong mga programa, tama ba ang paggamit ng pera, programa ng mga lingkod bayan natin? Di po ba? Lalo-lalo na po pag nahawakan na po ito, di po ba? Ng DPWH. Di po ba? Di ba sinisilip nila yan? Iniimbestigahan nga nila yan. Di po ba? Meron po ba mga investigasyon nangyari po? At iniimbestigahan din po ba ng mga senador, lalong-lalo po ng presidential sister, ang mga pinapahayag niya sa mga Pilipino? Di ba? Flood control pa lang yan. At yung sinasabi niya pa na sa BICAM, budgeting. Sino po ba gumagawa ng budgeting? Di po ba sila? Mga senador? Mga congressman? Pero hanggang ganun lang po salita. Hanggang parinig. Walang mga investigasyon. Bakit kaya? Dahil sila yon. Nakikita niya na pala may problema sa budgeting. Pero wala po siyang ginawang aksyon. Maliban lang po sa magsalita sa media. Powerful po yan. Kapatid po ng presidente yan. Powerful. Pero hanggang salita lang po ang binigay po sa atin sa mga pera, issue, korupsyon na nakikita niya. Pati ang sinasabi niya 1 trillion nagagastusin sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Lalo-lalo sa impeachment.
ng Vice President? Wala. Hanggang salita lang po. Hanggang marites. Para ka lang nagpapagupit sa isang barbero. Kwentong barbero. Chismis. No, chismisan. Para ka namamalengke, may masasagap kang mga chismis. Para kang nangangapit bahay, may mga chismis kang masasagap. Di po ba? Ganun lang ang naging trabaho ng isang senador. Makapangyarihan, senador. Powerful, senador. Senadora. Mga kababayan, nakita nyo po, kapatid niya ang presidente. Hindi man lang nagawang imbestigahan ang mga pera natin na trabaho nila. Kay lalaki, Kay lalaki. Flood control. Natapos na po ang taon. Meron po ba silang investigasyon dyan? Wala. Pera natin sa budgeting, meron po ba silang investigasyon dyan? Wala. Wala. Ang senadora, siya po ang nagpaparating sa atin na may mga akusasyon siya, meron siyang alam. May alam siya May alam siya, di ba? At yung sinasabi niya, 1 trillion pagpapabagsak ng isang vice president. May alam siya. May alam siya. May confidential fund nga siya. Di ba? Alam niya. Pero, bulag. Bulag siya. Di ba? Walang aksyon. Pero ngayon po, nasaan po siya ngayon? Kumukuha na naman po siya ngayon ng tiwala ng Pilipino. Kailangan po natin siyang pagkatiwalaan. Magtiwala po tayo sa kanya. Sa kanya pong pagbabalik bilang senador. At syempre po, kasama niya po ang ating Vice President dahil ito po ay kaibigan ng Vice President. Kaya nga po, pinagpayuhan pa siya ng Vice President, mga tambay. Ano ang sabi po ng Vice President? Kailangan mo na magpalit ng iyong apelido. Nung tinanong po ng Vice President at naalala niya rin, ay nagulat din. At alam naman po ng Vice President yon na isa rin po siyang may dugong Romualdez. Nakita niyo po yon? Yung dugo na nasa loob ng katawan, nananalantay na dugo ng isang senadora Amy Marcos. Puro nagkakaroon ng problema sa ating pamahalaan ng kanyang dugo. Meron dugo siya ng Marcos at may dugo na Romualdez. Ano po ba ang history ng dugo ng Marcos at dugo ng Romualdez sa politika sa ating bansa? Sige nga, kayo tanungin ko. Naging dugo ba sila ng mga bayani? Dugo ba sila ng walang anomalya na naglingkod sa atin? Meron po ba silang dugo na ganon? Na walang issue bahid ng korupsyon ang kanilang dugo? Walang issue at bahid po ba ito ng naging diktador? Napakaraming issue ng korupsyon. Wala po ba silang bahid yung kanilang dugo? Mga tambay, nababanggit lang po natin, napag-uusapan lang natin. Tayo naman po kasi magdidesisyon. Mga kababayan, tayo po kasi magdidesisyon. Yung sinasabi nga po natin, pag-aralan po natin ang mga politiko. Kailangan po natin tingnan kung ano klase po ba silang lingkod bayan. Kasi naglingkod na po sila . Katulad po nito, naglingkod na po ang Senadora Amy Marcos sa atin. Hindi lang po 6 na taon. 12 taon. Pangalawang termino na po niya ito. Di po ba? Napakatagal na po. Baka nga po, hindi lang po senador yan. Naging gobernador pa po yan. Di po ba? Ng probinsya, naging congresswoman. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. At ngayon, senadora na naman ang tatakbuhin. Ano po ang legasiya ng may dugo o dugong Marcos? At ano po ang legasiya na may dugo rin pong Romualdez na nasa katawan po ng isang senadora Amy Marcos? Saan po? Legasiya po. Marites? Yung po ba ang binibigay sa atin legasiya? Napakalalaking issue ng kayamanan, pera ng taong bayan. Dadaanin lang po tayo sa Marites. Mga may alam, ang pera natin ay hinahanap niya rin. Samantalang siya ang may kakayahang mag-imbestiga. Siya, senadora siya. Katungkulan niya yon na imbestigahan. Hanapin at questionin ang pera natin. Trabaho po yan. Isa sa trabaho ng mga congressman at senador yan.
Kaya nga po nagkakaroon ng hearing. Di po ba? Kaya nga sila nag-hearing pagka may mga nakikitang anomalya. Bakit dito? Yung mga senador, hindi nila pag-usapan. Hindi nila pagtulong-tulungan. Katulad niya, isa siyang Marcos. Kapatid siya ng presidente. Bakit kaya? Nagkakaroon din kaya ng takipan? Nung panahon na walang halalan, ay magkakaroon po sila ng takipan? Okay lang? Dahil ang pinsan mo ay nasa Kongreso, ang kapatid mo ay nasa palasyo, lahat po ng issue ng korupsyon ay ibabalita mo lang hanggang salita pero walang gawa. Ngayon, nagyayayaw-yaw ka na naman. Yumayaw-yaw ka na naman sa Pilipino para humingi ng tiwala namin, para iboto ka muli, senador. Ngayon, pag nanalo ka na, ganyan na naman ang trabaho mo sa amin. Pagka may mga umuugong na korupsyon, magsasalita ka lang, tapos na. Wala nang investigasyon. Makakalimutan na. Lilipas na. Ganon. Pero yung pera ng Pilipino, hinahanap niya. Dapat pa bang hanapin yon? Mga politiko sila. Kaya po mga kababayan, wag na po tayong wag na po tayong masyado, wag na po tayong masyadong magpakabobo, magpakatanga at magpakagago sa mga politiko na magagaling lang po. Magagaling lang po pagkakampanyahan. Magagaling lang po sila paghahalala na. Pero pagka naupo na, doon mo na makikita kung paano po sila magtrabaho. Hindi naman tayo bulag. Nakita po natin yan. Hindi po katulad ng legasiya at trabaho ng Tatak Duterte. Nakita po natin yan. Magmula po sa kanilang probinsya, sa Davao. At nung maging presidente ang kanyang ama, na si dating Pangulong Duterte, nakita naman po natin na napakalaking pagbabago. Pati po lahat ng problema na nakuha po, dumating sa ating bansa ay natugunan ng maayos. Meron pa diyang mga terorista na kinubkob ang Marawi. Pati po yung mga problema ng nakaraang presidente ay nalutas, nasolusyonan. Ang Yolanda, di po ba? At lahat po ng klase ng trahedya ay nagampanan at nasolusyonan, naayos at na magandang pag-handle ng mga sitwasyon, lalo-lalo sa sakuna. Nandiyan ang bagyo, lindol, pagputok ng bulkan. At ang pinakamatindi po na shoulder at na handle ng isang pangulo, ang salot, di ba? Yung salot na COVID-19. Ilang taon tayong naperwisyo. Hindi nagpapangsyon ng ating bansa. Nakita po natin kung paano magtrabaho ang isang Duterte. At ganun din po ang isang Vice President na limitado pa lang ang kanyang kapangyarihan. Di po ba? Limitado ang kanyang kapangyarihan pero nagtatrabaho po siya ng walang yaw-yaw ng yaw-yaw. Walang mga exposure masyado sa mainstream media ang kanyang trabaho. Malalaman mo lang ang trabaho ng isang Vice President sa social media. Di po ba? Pero ang isang Marcos, lagi pong nasa mainstream media. Nakita po natin, lalo-lalo po ito. Bago mag-umpisa ang kampanyahan ngayon, mga ilang buwan na nakakaraan, di ba? Bago mag-umpisa ang filing ng candidacy, nagyayayaw-yaw na po yan sa mainstream media. Hanggang ngayon, mga kabayan, puro salita, puro parinig. Pero ang gusto natin, ang hinahanap ng Pilipino, ang hinahanap ni Kamanong, yung kamukha ng ginawa ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Aksyon! Aksyon! Pag meron kang narinig ng alingasngas, alingasngas pa lang, issue ng korupsyon, ay pinaiimbestigahan na. Hanggat maaari, sinisibak na sa kanyang pwesto. Di po ba napakarami sinibak? Napakarami sinibak nung panahon ni dating Pangulong Duterte ng mga opisyal dahil mga nasasangkot sa issue ng korupsyon. Bakit ngayon magtataka ka? Mismo sa binagoong ang Pilipinas, napakarami pong issue ng korupsyon. Pero ni isa, walang sinisibak ang Pangulong Marcos. At ganun din po, Senadora Amy Marcos. Sa dami po ng nakikita niya at nalalaman niyang issue ng korupsyon,
wala po silang inimbestigahang mga senador. Nakita nyo po, wala silang inimbestigahan sa pangunguna po nila. Doon ka magtataka. Bakit kaya? Yung sinasabi ko, ulitin ko, pagka sila na po ang nakapwesto at walang halalan, mukha pong nagtatakipan po yata sila. Dahil yung sinasabi po ng Senadora Amy Marcos, may dugo kang Romualdez at may dugo kang Marcos na kailangan mong palitan. Magpalit ka na ng iyong apelido. Kaya lang, kahit palitan mo ang iyong apelido, ay nananalantay pa rin sa iyong katawan ang dugong Romualdez at Marcos, mga kababayan. Kaya po, mga kababayan, ang maitutulong lang po natin sa ating pagbabago, mga kababayan, nagsalita po ang dating Pangulong Duterte. Meron din po siyang inendorso. Nahandyan po si Quirobin at si Honasan. Ang Vice President naman po ay inendorso niya po ang isang Villar at ang isang Marcos, mga kababayan. Pero, kung si Kamanong naman po ang tatanungin, mga kababayan, black voting. Black voting po tayo, mga kababayan. Black voting. PDP laban po. Lahat po ng PDP laban ang kailangan pong maupo para po sa pagbabago. At yung sinasabi nga po natin na investigasyon na hindi po nila ginawa nung 19 Congress. Kahit po ang isang dugong Romualdez at dugong Marcos ay wala pong nagawang investigasyon sa mga korupsyon. Kaya kailangan po natin baguhin. Baguhin po ang Congress, baguhin po ang Senado. Lalong-lalo po sa paghawak nila, paggawa nilang budgeting. Dapat po ito ay mabago at malahad, mabunyag po at hindi po sekreto ang ginagawa nila sa BICAM, mga katambay. Kailangan po, pati po ang kanilang mga budget ay kailangan pong maisa publiko. Hindi po mga sekreto. Kailangan po mabago yan. Mababago lang po yan pag po tayo ay nag-block voting. Straight PDP laban. Lalong-lalo na po sa Congress at sa Senado. Mga kababayan, siguraduhin na po natin yung 10 senador, black voting, at yung mga congressman sa ating mga distrito, PDP laban po. Solid, mga kababayan. Ngayon, yung ini-endorso po ng ating Vice President at yung ini-endorso naman po na tigalawa po yan, side by side. Ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President Sara Duterte, yung nabanggit na po natin, si Quirobin, si Honasan, kay dating Pangulong Duterte, at Villar, kay Camille Villar at Senadora Amy Marcos sa Vice President. Optional na lang po yan. Optional. Tayo po, si Kamanong, kayo ang magdidesisyon kung idadagdag nyo pa si Amy Marcos na nakita po natin magtrabaho sa Senado, napakatagal na panahon na. Si Camille Villar, ang kanyang pamilya ay napakarami na pong politiko. Magnanay na po inahando. Nandun na po yung kuya niya. At nahando na rin po ang kanyang nanay. Di ba? At isa pa, nahandyan din po ang sinasabi ng dating Pangulong Duterte. Nahandyan si Honasan at naging senador na rin po yan. At nahandyan po ang isang Quirobin, mga katambay. Tayo po ang maglalagay nun. Hindi po sila. Tayo po. Pero si Kamanong, kampante na po si Kamanong sa Duterte 10. Okay na po si Kamanong sa Duterte 10. At syempre po, lalong-lalong maganda po kung gagawin po nating black voting. Black voting, mga kababayan. Yan po ang pinakamagandang solusyon, mga kababayan. At napakahirap pong dayain ang black voting dahil wala ka ng ibang iboboto. Solid, mga kababayan. Napakahirap po. Dahil unang-una, lamang ka na ng napakalaki sa kalaban mo dahil black voting ang ginawa ng mga Pilipino, mga kababayan. Siyempre po, nasa atin pa rin po yon. Desisyon po natin yon. Hindi ko po panghihimasukan at hindi ko po pakikialaman ang mga desisyon po natin. Meron po tayong mga free will, mga katambay. Meron tayong mga kanya-kanyang
desisyon, mga kabayan. Pero ako po, bilang isang nagsasalita po sa inyong harapan, nagsasuggest lang po, katulad po na sinasabi ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte na black voting ang pinakamagandang solusyon na mahirap ding dayain sa halalan. Straight PDP laban. Maraming salamat po mga tambay. Siyempre po, babati lang po tayo ng mga ilan lang po muna ng mga shoutout po. Shoutout po muna tayo ng mga ilan. Thank you po. Pasalamatan po natin ang mga kababayan natin na nagtitiwala at nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod, mga kababayan. Thank you po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531, Maisug ng California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, Bali, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jovelyn Watanabe ng Japan, at si Pilam, mga kabayan. Maraming salamat po sa tiwala at biyaya na pinagkakaloob nyo. Mabuhay po kayo, ingatan nawa po mga kabayan, lalo sa ating mga paglalakbay. At syempre po, shoutout po sa ating mga kababayan sa kasuluk-sulukan po ng ating bansa. Sa atin po mga kababayan, shoutout po sa ating lahat sa ating bansa. Ingat po. At syempre po, solid vote. Black voting po tayo. At syempre po, sa kasuluk-sulukan po ng buong mundo, mga tambay, na may Pilipino, may OFW, mabuhay po ang ating mga OFW, mga bagong bayani po yan. At syempre po, ingat po mga kababayan sa inyong paglalakbay at pagtatrabaho. At syempre po, solid vote at black voting po. At maraming salamat po mga kababayan doon po sa mga nakaboto na kababayan natin. Thank you po sa inyo. At natutuwa po ang inyong lingkod si Kamanong dahil po nababasa ko po yung message nyo na yung ating mga kababayan, mga OFW ay nakaboto na. At talagang sinabi po ng ating mga kababayan na solid po, PDP laban. Maraming salamat po. At talagang tayo po, pare-pares po tayo ng damdamin na gusto po nating mabago na naman o baguhin at ibalik po ang naumpisahan po ni dating Pangulong Duterte na pagbabago sa ating bansa. At dito po, magkakaroon po ng malaking pagbabago ang ating bansa pagka po naluklok ang sinasabi pong black voting magmula po sa Congress at sa Senado, mga kababayan. Napaka-importante po yung dalawang institusyon na yan na mabago dahil dyan po natin dinadala ang ating napakalalaking pondo taon-taon. Sila po ang humahawak, mga kababayan. At thank you rin po mga tambay sa nakagusto po ng ating Tambay Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, yung dalangin po at panalangin, isama po natin sa araw-araw po na madugtungan po ang buhay, kalakasan at pag-iingat sa dating Pangulong Duterte. At syempre po ang kanya pong mabilis sa lalong madali ang kanyang pag-uwi sa ating bansa. Maraming salamat po mga kababayan. Paalam. Ingat po. Bye-bye.